Hi traders, magandang gabi. Market update muna tayo kay BTC. Monthly time frame. Still si BTC laro pa rin below sa month ng March. Still si BTC nandito sa lower range ng March. Binibreak niya na nga itong low range natin. So you can see, pwedeng gawin ni BTC. Gawin niyang deviation itong part na yan. And then pump. Para sa mga spot bugs, once nag-close ito sa itong weekly candle, back into the range, nag-reclaim. Maganda na ito for long bias para sa spot. Going to this high ng range. Ano ba itong range ng high? Wait lang ayusin natin. Lagyan natin ng values. Prices, yan. Once claim, kayang pwedeng kuhain ni BTC itong 73,856, then going up. And I still believe yung price ni Bitcoin, kaya pang abutin itong 100K. Itong part ng move ni BTC, itong, yan. Punta tayo sa weekly. Yung area na yan, correction lang yan para sa ating weekly structure na uptrend. Nandito na nga tayo, 50% na yan. Itong uptrend na to sa weekly, nasa 50% na tayo. Pwedeng gawin, itrap yung mga sellers dyan, yung mga breakout traders. And then, reclaim dito sa range. And then go up. Ayan. Ganda yan. And then, kung bibili ako ng mga spot bugs natin, unang-una dito sa 50% discounted area na yan. Unang-una, pwede ka, kunyari may 100% ka na capital. Pwede na dito 20%, and then dito 20% din. DCA, dollar cost average, and then dito sa 70.5 yung optimal trade entry, 20%, and then dito 20%, then dito 20%, di ba? Pero dahil yung naniniwala tayo o dahil ang bias natin ay bullish, dito pa lang magdi-DCA na tayo sa 50%, and then 61. Sweet spot na to eh. Ito na yung area talaga na magandang bumili. Dahil ang average rin naman yan, papatong rin naman yan dito sa area na to eh. Hindi ka nalugi dyan, maganda na yan. Once nag-pump yung price, ilang percent yan? 40% ng yung capital dadagdag sa'yo. Siyempre, be aware din tayo na yung price pwedeng pumunta dito sa kayang abutin pa to. Ayaw lang natin na mag-trade talaga yung price dito na sa area na yan. Dahil talagang bearish na yan, downtrend na talaga yan. Sabi na natin, ito na yung high ng bull market na yun. Pero naniniwala ako, ang bias ko, kaya natin mag-trade sa area na ito. Kaya yung price umabot dyan. Pero pwede rin gawin, i-sweep lang itong area na to, then go back to the range. Kasi masyadong malaki itong range na to eh. Sweep dito, reclaim, spot entry, then yung target ka ng 50%, and yung other extreme ng range. And then, dito sa 12 hours, kung saan yung main time frame ko para maghanap ng mga aking mga pang-trade. Still, downtrend tayo. And then, hahanap ako ng trade
going down din. Naantay ko lang itong high na 'to. Ito bagong high na 'to, for 12 hours, Yan, naantay ko lang yung high na yan, ma-SFP, then touch itong mga above, yung mga sa premium area natin, itong premium area, naantay ko lang. Itong high na yan, may SFP, swing failure pattern, and then go back dyan sa high na yan. Mag-close dyan. Looking na ako ng trade. Papunta dito sa low na yan, and then dito. Pero pwede rin kasi gawin ng price, magdire-diretso na yan, ma-break na yan, and then yung bias ko change na ako ng long. For as of now, short tayo. Dahil short ang trend natin. Pwede rin ang gawin, after SFP, kuhain itong area na yan, itong demand zone na yan, itong bouncing area na rin kasi ito para sa akin. Tingin ko lang, bouncing area na yan to go up. Kuhain itong EQ, range high. Then trade tayo doon sa 90, 80, 83, 90, 100. Super bullish na yan. Itong mga scenario na titingnan ko. Once may SFP to, then yung price SFP, go back dito, mag-close. Hanap ako ng trade sa lower time frame. Target itong yung mga short trade na yan. Itong mga low na yan para sa trade ko. Pwede din once yung price nag-move ng ganyan, and then kuha ng liquidity dito, yung mga pera, mag-stop run, then break yung last high niya, hanap ako ng sa discounted area. Target naman itong next high, and then ito. Ayan. Tuloy-tuloy. Hanggang hindi siya magkaroon ng market structure shift. Yan ang para sa BTC natin. Okay? Ngayon ay July 9, 1:00 ng umaga. Salamat. Thank you. This is Trader Al for this episode of Markets with Trader Al. Thank you.